Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isa po ako sa mga nakikinig palagi sa inyong vlog since December 2022 at palagi na po ako naghihintay sa mga latest post nyo sa inyong YouTube account. Masasabi ko po talaga na magaling po kayong magkwento at may magandang boses. Kuya E, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Kai, 30 years old, 5'6" ang height at medyo maputi at chubby from Fairview. Since childhood, I know naman na I am gay, but ako po yung klase ng gay na never nagsuot ng mga pambabaeng damit or gamit or anything na super pa-girl. Kaya po palaging nasasabi sa akin na mga unang nakakakilala sa akin, kala nila daw ay straight ako. Pero kapag nakilala nila ako at doon, malalaman na po nila na gay talaga ako. Dahil nga po pala, lagi ako nakikinig sa inyo, marami na po akong napakinggan na kwento tungkol sa mga bus, tricycle driver at taxi driver at hindi po nalalayo ang kwento na nangyari po sa akin. Ito po ay aking naging karanasan sa isang angkas rider. Hindi po pwedeng sabihin, habal rider na lang po ang sabihin nyo. Ay, nabasa ko na, oo nga. Sige. Na aking nasakyan na itago na lamang natin sa pangalang Kelvin. Ito po ay naganap noong May 2023. Isang gabi na late na akong umuwi galing sa pag-gimik namin ng aking mga katrabaho sa BGC, sumabay po muna ako sa workmate ko palabas ng May Ayala Avenue sa EDSA. Padoon na lang po ako magbubuk ng rider na pwedeng masakyan dahil nga po late ng mga around 12 midnight na. Medyo nahirapan po akong makapag-confirm ng book sa aking app. Habang naghihintay ako na may nag-confirm ng aking booking app, merong mga nag-aalok sa akin na habal rider na nakatambay pero kapag nalalaman po nila kung saan ang lugar ko ay umaalis po sila. Siguro po ay nalalayuan sila. Kasi nga po from Ayala Avenue to Fairview, medyo may ilang minutes na rin po ang aking hinihintay nang biglang may isang bagong rider ang dumating at nagtanong din if gusto ko ba sa kanya na lamang ako sumakay. Nung una, hindi ko na po siya pinansin kasi baka i-reject din niya po ako. Then, nagpark siya dun sa side at nagtanggal ng helmet at tube mask at doon ko po nakita na cute pala si Kuyang Rider. Matangkad, mga 5'9", matangos ang ilong, chinito, slim. Ang kanyang katawan at maganda ang ngiti niya at nag-smile siya sa akin. Umiwas ako ng tingin sa kanya at habang naghihintay pa rin ako ay lumapit po siya sa akin at tinanong ulit ako doon kung saan daw ba ako. Kaya sumagot na po ako ng Fairview at tinanong niya if magkano daw ba ang rate sa app na ginagamit ko. At sinabi niya, okay na yan, sige sa akin ka na lang sumakay. Nagkasundo na po kami. Nasa kanya ako sasakay at inabot na po niya sa akin ang hairnet na gagamitin ko. Then, siya po ang nagsuot at nagayos ng helmet sa akin. Sabay sabing, ang tiyaga mo naman na maghintay, nandito naman ako. Hindi mo na kailangan maghintay pa. Taray. Napasabi na lang ako kay kuya na, ha? Ano po kuya? At sumagot na lang siya, wala po, sakay na po kayo. Na may kasamang mapang-asar na ngiti. Habang binabaybay po namin ang kalsada at hindi pa man nakakalayo ay nagsalita ulit siya. Sabi ko, ang tiyaga mo maghintay. Kanina pa kasi kita nakikitang nakatayo at naghihintay at may mga lumapit na sa iyong rider pero hindi ka pa rin sumakay. Mabuti na lang dumating ako, kung hindi baka naghihintay ka pa rin doon.
Sabay sabing siguro matyaga ka rin sa boyfriend mo. Ang swerte niya naman. Kaya napasagot ako na hala kuya, wala po akong boyfriend. Sabi niya naman, ganun ba? So wala pala talagang magagalit kapag yumakap ka sa akin. Gamit ang left hand ay kinuha niya ang left hand ko at pinayakap sa akin at nadama ko na meron siyang abs. Nadama agad Bigla akong napamura sa isip po. Shit, may abs si Kuyang Ryder at naisip ko rin na nakikipag-flirt ba siya sa akin? At dahil siya naman po ang unang nakipag-flirt ay sumakay na lang ako sa trip niya. Habang nasa biyahe ay nagkwentuhan kami. Tinanong niya ako, bakit ako nasa bandang Ayala at bakit late na akong umuwi? Sumagot lang ako sa kanya na nag-inuman kasi kami ng mga workmates ko. Sabay sabi niya na nakainom ka pala. Mabuti na lang, dumating ako doon. Na parang pinapagalitan ako. Kaya sumagot naman ako sa kanya na bakit mo ako pinapagalitan? Boyfriend ba kita? At sumagot naman ang loko na hindi pa daw sa ngayon pero magiging boyfriend ko raw siya. Makulit at nakakatuwang kausap si Kelvin kaya parang napalagay na agad ang loob ko sa kanya. At sa haba ng biyahe namin, marami kaming napag-usapan at nalaman ko na he's 28 years old na taga San Jose del Monte, Bulacan. At nasabi niya na he's single father of 2 children na 5 and 4 years old. Nung nasabi niyang single father siya, hindi ko maiwasan na magtanong sa kanya kung nasaan yung nanay ng mga anak niya. Sinabi niya na iniwan na siya ng dating partner niya since 6 months old pa lang daw ang bunso nila at sumama sa childhood boyfriend at nalaman niya na nagpunta sa Davao. Simula noon wala na raw silang mga naging connection pa or communication at dahil nga makulit at flirt siya, sinabi niya sa akin na since din daw na iniwan siya ng girl at wala din daw siyang nakakadu at puro kamay na lang, na miss na raw na may makatabi sa kama. Kaya sabi ko sa kanya talaga na sa itsura mong yan, wala na kang naging girlfriend ulit? At sumagot naman siya na ayaw niya na raw niya ng girlfriend kasi baka saktan at iwanan lamang daw siya. Sinagot ko ulit sa kanya na paano naman kapag meron kang nakasakay na gay or bi na nagustuhan ka at baka naman palagi siyang ganun na nakikipag-flirt. Sabi niya sa akin na grabe naman daw ang pag-judge ko sa kanya. Hindi naman daw siya ganun sa lahat ng nakakasakay niya. Kaya nag-sorry agad ako sa kanya at kasi I know na hurt siya na sabihin ko at ang loko sumagot na apology accepted daw kasi daw ay malakas ako sa kanya. Sabay hawak ng left hand ko gamit ang left hand niya at pinaghigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Nagsalita ulit siya at tinanong ako, ikaw ba ilan ng months o years na wala na single daw ba ako? Sabi ko na ay 4 years at tinanong ulit niya ako, 4 years na daw ba yun na wala akong nakakadu? Naging honest ako sa kanya na kahit 4 years na akong single ay 2 taon lang na wala na akong nakadu. Nasabi ko rin na meron akong mga nakakachat at nauuwi doon. But wala, hindi yata ako maswerte sa pag-ibig. Kaya since then, nag-stop na ako na makipag-meet na ang hinahanap lamang ay ganun. Kaya sabi niya, 2 years, hindi mo ba na-miss na may makaganon? O SEX. Naging honest ulit ako sa kanya na oo, na-miss ko na may ganun pero kung wala talaga. Biglang sinabi ni Kelvin na bakit hindi na lang tayo dahil same lang naman tayong namimiss gawin yun. At bigla akong nakaramdam ng init ng katawan kaya ang nasabi ko na lang, ikaw, gusto mo ba talaga? Sumagot naman siya na oo, mag-aaya ba ako kung ayoko? Sumunod na tanong ko sa kanya ay saan naman? Sabi niya, sa inyo, hindi ba pwede? Sinabi ko agad na hindi pwede sa amin. Kaya he suggested na magpunta na lang daw kami sa lugar na malamig at nilinaw agad sa akin na hindi siya nagpapabayad.
dahil baka iniisip ko raw kasi na nagpapabayad siya. Ang babayaran ko lang daw sa kanya is yung service niya sa pag-driver niya sa akin pag-uwi. Nung nasa may bandang Sandigan Commonwealth na kami, tumigil muna kami para magpalit muna siya ng damit para hindi daw halata na rider siya, at nag-joke na kami na kung hindi siya magpapalit ng uniform niya, baka pag-usapan daw kami sa hotel na isang rider na na-take home ng client. Sabay kami nagtawanan. Isa sa mga nagustuhan ko kay Kelvin, makulit, magaan kausap at walang arte. Nung nasa loob na kami ng malamig na lugar habang siya ay nakaupo sa kama at ako naman ay nakatayo sa may TV ng kwarto, tinanong ko siya kung sure na ba talaga siya. Sumagot lang siya na nandito na tayo sa loob, aayaw pa ba ako? Sabay hila sa akin at pinakandong niya ako sa kanya. At binalik ang tanong na, ikaw ba, ready na? Mapapagod ka sa akin ngayong gabi, at nagtawanan ulit kami. Naunang pumasok si Kelvin sa loob ng CR para maligo, at bago isarado ang pinto at nag-joke na hindi ka ba sasabay sa aking maligo para makatipid tayo sa tubig? Sumagot lang ako ng baliw ka talaga. Mauna ka ng maligo. At humabol pa ang loko na okay lang. Kung magbago ang isip mo, sumabay, edi hindi naman nakalak ang pinto. While naliligo si Kelvin, nahiga ako sa kama at pumikit dahil sa pagod at medyo nakainom. Hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako at nagising ako sa bulong ni Kelvin na hinihintay kitang pumasok para sabay tayong maligo. Natulog ka na pala. Pagmulat ko ng aking mga mata, nakita ko ang basa at tubad na katawan ni Kelvin na nakatapis lang ng towel. Kaya napatitig ako na meron siyang six-pack abs na napakagatlabi at napasabi na lang ako sa isip ko na shit, naka-jackpot ako sa rider na ito. Nahuli pala niya ako sa aking pagkagatlabi at sabay sabing, masarap ba na? Hayaan mo, matitikman mo yan. Sayong-sayo lang ako. Lahat, pwede mong gamitin sa akin. Sabay kindat at mapang-asar ng ngiti. Pumasok na ako sa CR at naligo. At naglinis din ako, Kuya E. Naisip ko kasi na baka mapalaban ako at mahirap na. Baka may sumabit at hindi na makaulit. Mga ilang minutes na ako sa CR habang naglilinis ako ng aking lagusan. Kumatok ang loko at sabi, bakit daw ako nag-lock ng pinto? Siya nga daw hindi raw siya nag-lock kaya sinabi ko na lang, wait, at naglilinis pa ako. After then, binuksan ko ang pinto ng CR at sabay pumasok na naman si Kelvin at sinabing, gusto mo dito natin umpisahan? Sumagot naman ako na, hindi, doon tayo sa kama. Sabay kaming nahiga sa kama habang kami ay nakahiga. Yumakap na ako kay Kelvin at ginawa kong una ng kanyang dibdib. Habang nakaunan ako sa kanya ay inaamoy-amoy ko ang dibdib papunta sa leeg at papunta sa armpits niya na mabango. Ang kilikili ni Kelvin na nagpainit ulit sa akin, yung kilikili niya na maputi at hindi gaanong kakapal ang buhok. Habang inaamoy at hinahalikan ko ang kilikili niya, bumulong siya na romansahin ko raw siya at sipsipin ang dibdib niya. Kaya marahan akong humalik papunta doon at nilantakan ko. Habang nilalantakan ko ang kanyang dibdib, ang kamay naman niya ay hinawakan ng aking dibdib at piniga-piga na parang may hawak siyang dibdib ng babae. Gamit din niya ang kanyang daliri at nilaro niya ang aking nipple na nagbigay sa akin ng kiliti. Naramdaman ko ang kamay ni Kelvin at hinawak niya sa aking ulo at tinutulak ito pababa. Nagets ko naman ang gusto niya. Tumingin muna ako sa kanyang muka at nakita ko sa mukha niya ang pagnanais na siyang aking malantakan. Yun na ang ginawa ko na marahan ulit na bumalik sa kanyang katawan. Simula sa dibdib papuntang abs sa pusod na may buhok pababa doon. At nung nagkaharap na kami ng kanyang pops na hindi pa gaanong naka-standing ovation na masasabi ko din na malaki, ay binigyan ko siya ng sweet and gentle kiss sa ulo ng kanyang pops
Taray ng sweet and gentle kiss. Tumingin sa kanyang mata at sinabi niya na gawin ko na raw ang lahat ng gusto kong gawin sa kanya at umpisahan ko na raw na lantakan. Hanggang dahan-dahan ko ngang ginawa yun. Hindi pa yun ganun naka-standing ovation nung una at hanggang bigla nang tumindig at lalong lumaki hanggang sa medyo nahihirapan na akong kainin yun. Ang buo noon siguro sa tingin ko ay 7 inches at napatunay ko naman na kapag slim ang guy ay ducks talaga. Sarap na sarap sa ginagawa sa kanya dahil talagang napapamura siya at napapaungol sa paglasap sa kanyang paps. Hindi rin nakaligtas sa akin ang kanyang lato-lato, kaya pati yun ay aking nilantakan na nagbigay din ng kiliti sa kanya. At napasabi pa siya sa akin na, ang galing mo Kai, sige pa, lantakan mo lang. Nalalo pang nagbigay init sa katawan na talagang pinagbutihan ko yung paglantak sa kanya. Mga ilang minuto na din ako sa paglantak kay Kelvin na sinabi niya na siya naman daw ang roromansa sa akin. Hindi ko expected na hahalikan ako ni Kelvin sa aking labi kasi alam kong straight gay siya. Kaya nagulat ako nung una pero masarap at passionate ang halik niya at talaga namang nadala at lumaban na rin ako sa mga halik niya sa akin. Magaling si Kelvin. Alam niya kung saan ang kiliti ko at nagbibigay ng init sa aking katawan. Galing sa halikan namin, bumaba ng halik si Kelvin sa aking leeg, papunta sa aking dibdib at nilasap ulit niya yung aking dibdib. Matapos nun ay umangat si Kelvin bandang sa aking ulo upang palantakan ulit ang kanyang paps habang ako ay nakahiga at siya ang nakaibabaw. Kahit nahihirapan ako dahil kapag sinasagad niya yun sa aking bibig ay ang kanyang mahabang paps ay okay lang. Kasi alam ko na nag-enjoy siya sa kanyang posisyon at panay ang kanyang ungol at mahinang mura. Habang nasa ganon kaming posisyon, bigla niyang sinabi na, Kai, pasukin kita. Na nagbigay ng worry sa akin kasi alam kong masasaktan ako doon sa kanyang paps. At dahil rin ilang taon na rin walang pumapasok, pero paano ba ako makakatanggi sa gwapong muka ng rider na ito? Nakikita mo sa kanyang mga mata na nangungusap na mapagbigay at expected ko na rin naman na may possibility na pumasok siya sa akin kaya nga naglinis ako ng aking lagusan. Kaya pumasok ako. Kaya pumayag ako sa nais niya mangyari. Sinabi ko rin sa aking sarili, aayaw pa ba ako? Naka-jackpot na ako sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya na wala kaming dalang proteksyon. Ang sagot ng loko, di kapag nabuntis kita, di magkakaroon na ng bagong kapatid yung mga anak ko at papanagutan naman kita. Kaya pinalo ko siya sa braso at nagtawanan ulit kami. Kilig yarn. At sinabi niya rin na alam ko naman na malinis ka kaya okay lang sa akin na walang proteksyon. Doon ko napatunayan na hindi talaga maarteng tao si Kelvin. Kaya sino pa ba naman ako na mag-inarte pa? Kaya pinatalikod na niya ako sa kanya at naramdaman ko na tumutok na ang paps niya sa akin. Nakailang try siya bago makapasok ang paps niya na nagbigay ng hapdi sa aking lagusan. Kaya napasabi ako sa kanya na dahan-dahan lang. Sumagot naman siyang, akong bahala Kai, magiging gentle ako sa'yo. At nakapasok na nga siya. Masakit talaga kasi nga may kalakihan at katabaan. Pero kasabay ng kanyang ginagawa sa aking likuran, marahan na halik ni Kelvin sa aking batok na nagbibigay ng sarap at kalma sa akin. Kaya din lumaon ng sakit ay napalitan ng ligaya. Mga ilang minuto din kami sa ganung posisyon at sinabi niya na upuan ko raw ang kanyang paps. Inilalayan ako ni Kelvin sa aking pag-upo sa kanyang paps hanggang maramdaman ko na naisagad na ito sa aking kaloob-looban. At nagsimula na ako na magbabataas na may kasamang paggiling na talagang nagpaungol kay Kelvin. Habang ginagawa ko yon, naisipan ko rin
At hindi ko expected na pwede pala talagang mangyari yung mga naririnig ko ng mga kwento mo Kuya E sa mga driver, rider, o konduktor. Ang naging pantasya ko rin siya. At eto ngayon, may kadu na angkas rider. At ang bonus pa talaga, guwapo at Dax. Nakasabi ko talaga. Hindi ko sinasabi to eh. Enjoy ka talaga. Na-enjoy ko talaga yung Kuya E. At dinama ko ang malaki at matabang pops na nakapasok sa akin. Nagulat ako na biglang pinaikot ako ni Kelvin nang hindi ko man lang hinugot ang pops sa akin at sa aking lagusan. Ngayon naman, nasa ibabaw at talagang binigay niya ang pinaka masarap na ligaya habang nakatitig sa aking mga mata. Yumakap siya ng mahigpit at siniila ko ng halik at bumilis ng bumilis ang ginagawa niya sa akin na naramdaman ko naman na lalong lumaki sa loob ang kanyang pops at sign na malapit na sumabog ang bulkan. At ilang mga ginawa pa nga niyang bayo ay may umainit na akong naramdaman sa loob ng aking lagusan, kasabay ng kanyang pag-ungol. After that ay hingal na hingal, nakadapa pa rin sa aking katawan si Kelvin at nakapasok pa rin ang kanyang pops. Hinayaan ko na lang yun at niyakap siya ng mahigpit at hinaplos-haplos ang kanyang pawisang likod. Nung nakabawi na siya ng lakas, bumangon siya at hinawakan niya ang aking kamay sabay na raw na maglinis kami sa CR. Sa loob habang si Kelvin nakatapat sa shower at ako naman ay nakaupo sa toilet bowl, mas lalo kong napagmasdan ng kabuuan ni Kelvin ng mas malinaw kahit may mas maliwanag na ilaw. Para sa aking isipan ay naka-jackpot talaga ako ngayong gabi at nahuli na naman niya akong nakatitig sa kanya at nagbiro. Masarap di ba? Sabi ko sa iyo, masarap ako kung hindi ka sumakay sa akin, edi hindi mo sana ako natikman. Sabay tawa at natawa na rin ako sa sinabi niya. After namin maglinis at nahiga ulit kami, nagkwentuhan. Habang magkausap kami, napatingin ako. Kasi naalala ko na naman yung iniisip ko at sinabi ko sa kanya na meron nga akong pinapakinggan sa YouTube na nag-share ng mga experiences nila. Then merong kwento na halos same ng naging sa amin. Nabuklang naman ng rider na nauwi sa malamig na lugar. Sinabi ko rin sa kanya minsan na nagpantasya na ako sa ganung bagay pero hindi ko talaga in-expect na mangyayari talaga yun sa akin. At humirit na naman ang loko. At least sa poging rider mo na experience na may kasamang kindat. Naka-second round pa kami Kuya E nung gabing yun at talagang bigay todo kami na dalawa na parang walang katapusan. Nung natapos na at bago kami lumabas ng room, kahit nagpalitan kami ng cellphone number at FB account para may communication kami. Sinabi niya na siya na lang daw ang susundo sa akin palagi pauwi ng bahay, galing sa akin work. Kaya nagbiro ako sa kanya na hala, may personal driver na ako. Biglang sagot naman niya na may inis na hindi, boyfriend na ako at hindi ka na makakatanggi. At niyakap ko naman siya at sabi ko, okay, sige, sabi mo eh. At sinabi ko sa kanya kung anong oras palagi yung out ko sa work. Binigyan niya ulit ako ng matamis na halik sa aking labi at isang halik din sa aking noo at sinambit niya ulit, hindi ka na sasakay sa ibang rider, sa akin lang yan. Sa akin lang, promise mo sa akin yan. Na parang bata. Simula nun Kuya E, palagi na nga niya akong sinusundo sa work at ihahatid sa bahay. After a month, June, we decided na maging official partner. Mabait si Kelvin talaga at na-feel ko yung love and care niya sa akin at natouch ako nung birthday ng tatay niya ay sinama niya ako sa kanilang bahay at pinakilala sa family niya and I am thankful na hindi nila kami hinusgahan sa relationship na meron kami at tinanggap ako ng pamilya niya. Doon ko rin nakilala ang personal ang dalawang anak niya na napaka-cute at napamahal na din sa akin yung dalawang bata. Dahil nga palagi niya akong hinahatid sa bahay, pauwi, pinakilala ko rin si Kelvin sa aking family at masaya ako na tanggap din nila si Kelvin. We decided rin na magsama sa isang apartment para hindi na siya nahihirapan sa pag-driver at para hindi na rin siya mahirapan na makahanap ng maisasakay na pasahero.
Kaya po ang naging setup namin ay kapag weekdays, nasa apartment namin kami and stay. Then kapag weekends naman po ay umuwi kami sa Bulacan para makasama namin ang mga anak niya. Sobrang happy ako kasi unexpected place or time. Doon ko pala makikilala ang taong magpaparamdam ulit sa akin ng love at pagpapahalaga. Kuya E, naging part na ng bonding time namin ni Kelvin ang makinig sa inyong mga kwento. At si Kelvin po mismo ang nagsuggest na na-share po raw po namin ang naging karanasan naming dalawa. Kuya E, pasensya na po if medyo napahaba ang aking kwento. Kung medyo magulo, kayo na po ang bahala magtanggal ng mga hindi po pwedeng basahin. Kuya E, ready na rin po kami sa mga possibility na may mangbash sa amin na we started sa flirting ng isang rider at pasahero. Pero wala po kaming pakialam. Basta alam namin, mahal po namin ang isa't isa at tanggap kami ng mga taong nakapaligid sa amin. Kuya E, sana po mabasa nyo ito sa inyong channel. Oo naman, yun. Okay. Maraming salamat sa iyo, Kai. Ayan, parang may, alam ba yan? Ano ba to? Parang may natapakan akong buhok dito. Well, tama naman yung sinabi mo, no? Wala kayong pakialam sa mga sasabihin ng iba. Yun yung maganda, no? Parang sa kabila ng mga sinasabi ng iba, hindi kayo nakikinig, hindi kayo nagpapa-apekto. Pero yung pinaka-importante sa lahat talaga ay tanggap kayo ng mga taong nakapaligid sa inyo. Kaya yun, maraming salamat sa iyo, Kai. May lilinawin lang ako doon sa mga pasensya na minsan napapabilis din yung basa ko kasi pagdating ng email nilalagay ko doon sa notes talagang minsan kasi wala talagang mga space yung letter, tapos 'di ba alam niyo naman ang inyong Kuya E minsan kasi hindi ko, habang binabasa ko siya ng padiretso, tumitigil-tigil naman ako hanggang sa nakalimutan ko na nadiretso ko pala yung pagbasa. Sobrang napabilis. So, pasensya na po sa mga nagrereklamo, pero yun, maraming salamat. Alam ko naman po na gusto niya lamang po na mas mapaganda po yung aking channel, no? At sooner siguro, malapit na po medyo maayos na rin po natin yung ating audio. Mas gagandahan pa po natin para po sa inyo. Muli po ay maraming salamat. Pasensya na, nalagay ko na kasi yung Angkas Rider. Nabasa ko talaga bigla, tapos so yun, lagay na lang natin na basta rider something. Ayun. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtitiwala dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.